Nako, eto na nga mga sangkay. Sa ating vlog ngayon, makikita ninyo kung gaano karami na mga sangkay ang pinapalayas ngayon doon sa bansang Amerika ni President Donald Trump. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway ayos lamang po tayo dyan. At eto mga sangkay, today nga po, pag-uusapan po natin itong napakaraming tao ngayon ang pinapalayas doon sa bansang Amerika. If you remember mga sangkay, isa sa naging promise nitong si President Donald Trump ay ang pagpapaalis sa mga illegal na naninirahan doon sa bansang Amerika. Yung mga walang dokumento, mga sangkay, yung mga pumasok sa kanilang mga border na sapilitan. Ngayon, sobrang dami na mga sangkay. Ayun nga po sa report, napakarami na daw po. Hinahatid po mismo mga sangkay ng military aircraft. Ganun po katindi. Well, tingnan po natin mga sangkay kasi damay po dito yung mga Pilipino eh. Kapag ka nagkataon na magpang-abot na po mga sangkay sa pagtitingin sa mga dokumento, kung mayroon po silang mga papel, kung bakit sila naninirahan doon, may mga Pinoy kasi na wala po talagang document. Pero nandun sila. Mga kababayan po natin mga sangkay na hinihintay pa rin po ang dokumento na kanilang hinihiling sa gobyerno ng bansang Amerika. But up to now, hindi pa rin po yan ganun kabilis ma-release. No? So sila po yung mga kababayan natin na possible madamay po dito mga sangkay. Well, alamin po natin ang report na yan. Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Tayo po ay 1.42 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, i-click nyo lamang po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So ito na, tingnan po natin itong report. For the first time, military aircraft are used to deport undocumented immigrants. Ito po yung mga illegal immigrants, mga sangkay. At dito naman sa kabilang balita, at least 538 immigrants deported from US. Ganyan po katindi mga sangkay ngayon. Alamin po natin. Major developments on immigration just days after President Trump declared an emergency at the southern border. A military buildup underway. The first of some 1,500 active duty troops have arrived. Marines from Camp Pendleton arriving with heavy equipment and Osprey aircraft. And for the first time, military planes are making deportation flights. This Nako. C-17 at Fort Bliss, Texas. Migrants in restraint seen boarding a flight to Guatemala. A new image from inside another Grabe, no? flight taking off from Tucson, Arizona. Meantime, the administration saying that arrests are ramping up. More than 500 undocumented migrants arrested in multiple cities over the last 24 hours. Grabe. Ito na yun, mga sangkay. So, ibig sabihin, hindi po talaga nagsinungaling si Donald Trump. Kung ano nga niyang sinabi, ito na yun, nagaganap po mismo sa araw natin ngayon, no? Nagaganap po mismo ngayon. Makikita po ninyo mga sangkay, yung kanina, yung aircraft na nagdatingan po doon sa border ng bansang Amerika. Ito po yung wall nila mga sangkay na kung saan dito po dumadaan ng sapilitan itong mga illegal na galing po sa halimbawa na lamang Mexico, Venezuela at marami pa pong iba mga sangkay. Doon po sila tumatawid. So talagang actually nadamay lamang din po dito yung iba eh. So ang pinakapunot dulo talaga dito mga sangkay, itong mga illegal na mga tumatawid po sa wall ng bansang Amerika. At ngayon mga sangkay, pinag-utos na po ni President Donald Trump kasi nga po ang nangyayari sa US, for many years, nagkakaroon po ng mga kababalaghan sa loob ng bansang Amerika. Yung mga kaguluhan, hindi po talaga galing doon daw sa loob ng US, kundi itong mga gumagawa, galing po sa labas. Naghahasik lamang po sa loob, mga sangkay. Yung mga hindi magandang gawain, galing daw po sa ibang mga bansa na tumawid lamang papunta sa US. Kung kaya't ito ang pulisiya ngayon ni President Donald Trump. Kumbaga, lahat, kasi America first po siya eh. So, lahat ng mga taong naninirahan dyan sa US na hindi po, wala pong documents,
Talagang damay-damay po ito. Ayon nga po sa report, mga sangkay, mass deportation daw po itong mangyayari. Ibig sabihin, napakaraming mga mapapalayas dyan sa Amerika ngayon. And tonight, the president's new border czar, Tom Homan, saying this is only the beginning. Tala mo? This is only the beginning. Wala pa po ito mga sangkay. So mas marami pa po ang paparating kasi milyon-milyon tong mga sangkay na nasa loob ng US. ABC's chief global affairs correspondent Martha Raddatz leads us off tonight. Tonight, for the first time, U.S. military aircraft flying undocumented migrants out of the country as President Donald Trump launches his deportation campaign. The White House releasing these pictures, dozens of migrants in chains boarding C-17 aircraft. The flights landing in Guatemala carrying roughly 160 people, men and women. Sa Guatemala pala no? Nilapag itong mga pinaalis na sa US. Ang mahirap dito mga sangkay, yung mga gamit nila, hindi na po nila madadala. Siyempre, hindi na po yun hihintayin mga sangkay. Talagang naaktuhan sila, dadalhin na po talaga sila doon. Today, the Trump administration's new border czar, Tom Homan, telling me it's only the beginning. Is that going to be a constant commitment from the U.S. military every single day to Yes. take deportees out? Yes. This as the military buildup on the border escalates. 1,500 active duty personnel, Army and Marines deploying. Their mission Grabe, no? to support enhanced detection and monitoring efforts and repair and replace physical barriers. ABC's Matt Rivers on the ground in San Diego. So right now, these Marines are offloading concertina wire. They're going to bring it right down to the border to reinforce it. It's clearly meant to be a deterrent against future migration. And these kinds of supply flights, we might see a lot more of them over the coming months. Far from the border, ICE raids and arrests in cities across the country in the days since the president was sworn in, some of them likely long planned, but a clear sign of what's to come. Boston, New York, and Newark, New Grabe. Jersey. Newark's mayor saying agents raided a small business without a warrant, detaining American citizens in the process. People were fingerprinted. Pictures of their IDs and face were taken there. When I got this information, I was appalled. The Trump administration releasing numbers showing 538 arrests over the past 24 hours. Dami, no? 24 hours, no? 538. Ang mga nasakuti po ng kanilang otoridad. The White House saying they're initially targeting undocumented immigrants who have committed violent crimes. But Homan acknowledges not everyone swept up in the raids fits that profile. And So, may mga nire-raid po talaga ngayon mga sangkay. Pero itong mga target, ito po yung mga taong gumagawa mismo ng kaguluhan dyan sa US. So, ito po yung inuuna bago po mga sangkay, yung pangkalahatan na. Ito mga panggulo dyan sa Amerika. he has a stark warning to anyone who's in the country illegally. So is this what we will see every single day? Ganda ng tanong. So, ito daw ba ang makikita natin everyday? Ito po yung sagot mga sangkay ng bata ni President Donald Trump na siya ngayong namumuno sa mga pagpapalaya sa mga illegal na namumuhay po, naninirahan sa US. Ending in what the president has promised is millions and millions being deported. Yes. Oo daw, mga sangkay. But you can see the number steadily increase, the number of arrests nationwide. Okay, tataas pa daw po yung numero. Grabe. We open up the aperture. Right now it's concentrating public safety threats, national security threats. That's a smaller population. So, ibig sabihin, talagang totally matindi itong paglilinis ngayon ni Donald Trump sa bansang Amerika, no? So after you do that, then you go after everybody who is there illegally. If you're in the country illegally, you're on the table because it's not okay to, violate laws of this country. So if you're in the country illegally, you got a problem. And that's why I'm hoping those who are in the country illegally who have not been ordered removed by the federal judge should leave. Grabe. Yun po yung pinaka-chance nila, mga sangkay, no? Umalis na lang bago pa po sila palayasin. So ngayon, nakikita po natin, puspusan po talaga yung ginagawa. Militar na po yung kumikilos. So,
Nung una, kala po natin, ano lang to, parang mga part lang ng political campaign ni Donald Trump, pero totoo na pala talaga ito mga sangkay. Military na po mismong nagpapaalis sa mga to. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay. Dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang content regarding po sa Bible prophecy mga sangkay. Mga nangyayari po sa mundo related po sa Bible prophecy. So, hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.